Itong si Epipanyo Labrador ay sumusobra na, nakakaasar na talaga. Ginawan mo pa nung kung ano-anong mga kanta na kagaguhan yung aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Eduardo P. Manalo. Ano ang karapatan mo na gawin mo ng ganyan? Nakakaasar ka na talaga. Nasaan ka ba dito sa Mindanao? Ako, taga Mindanao ako. Makikita mo sa mga nakaraan kong mga video, binabanggit ko yung lugar ko dito sa Mindanao. Sige, puntahan mo ako dito, Mindanao. Magkita tayo kahit minsan. Patunayan mo, nag-aaral ka ng martial arts. Ako, wala akong alam. Wala akong alam. Kukurutin lang kita. Baka hindi pa ako makakurot sa iyo. Marunong ka. Marunong ka rin sa barilan. Marunong ka sa karate. Martial arts. Pero meron akong ipapanood sa iyo, ha? Kasi binabanggit mo lagi, freedom of speech. Freedom of speech ba yung pagmumura, pag-insulto sa mga sino-sino? Freedom of speech ba yung pagsasalita ng kung ano-anong freedom of speech ba yung pagsasalita mo ng kung ano-anong masasama laban sa mga taong binabatikos mo? Ikaw ang karapat dapat na tawagin gago. Walang pinag-aralan. Pa-English ka pa. Wala ka namang alam. Pagbigkas nga ng inidoro, hindi mo mabigkas. Anidoro. Parang sinong magaling. Sasabihin mo, nandito ka sa Mindanao. Nandito ako sa Mindanao. Dito, hanapin mo ako sa Pagadian. Tigbaw, binanggit ko na yung lugar. Halos naikot ko na ang buong Pilipinas dahil sa aking trabaho sa construction sa Iglesia ni Cristo. Ako lang mag-isa naglalakad papunta doon sa lugar na kung saan ako dadalhin dahil gagawin namin yung gusaling sambahan, kapilya. Wala akong kasama, wala akong kakilala sa pupuntahan ko. Hindi ko alam yung pupuntahan ko. Ang tanging gabay ko ay ang Diyos. Kaya hindi ako natatakot sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, Epipanyo Labrador. Hindi ako natatakot sa iyo kahit kanino man. Wala akong kinakatakutan, wala akong kasalanan kanino man, wala akong minumura, wala akong sinasaktan ng damdamin ng ibang tao, hindi kagaya mo. Panoorin nga natin itong mga pinaggagawa ng napakawalang hiyang taong ito. Eduardo Manalo, kapunta ng demonyo. Ang ugali mo'y maladyablo. Akala mo ay tunay na magka-Diyos. Akala mo ay tunay na magka-tao. Yung pala'y isang demonyo. Ang ganda ng iyong damit, ang ganda ng iyong bahay. Gagigil ka. Ang ganda ng iyong buhay, galing sa pera ng mga politiko. Kung ano-ano yung mga ginagawa mo. Kaya may sakit ka eh. Sabi ng isang vlogger, ang babati ko sa iyo, hindi ka makapagsuot ng mga maiksiyang damit, hindi mo maipakita yung mukha kasi may sakit ka sa balat dahil sa iyong kabastusan. Lumipat ako ng pwesto kasi maingay doon sa may highway. Nandito ako sa likod ng aming trabaho, dito sa aming ginagawa, construction. Ayan yung building na ginagawa namin. Yan pastoral yan, nasa kabila yung kapilya. Kaya dito ako lumipat, nagpahangin, mainit, maingay sa may highway, maraming sasakyan. Tuloy natin yung topic tungkol kay Epipanyo Labrador na napakasinungaling itong taong ito.
na ubod ng yabang. Sinong magpapatunay? Si Rondy TV mo. Maraming batiko si Rondy TV mo sa iyo, Epipanyo Labrador. Kung ano-anong mga kabulastugan mo, sinasabi mo sa mga video mo patungkol sa Iglesia ni Cristo. Pero binabaliktad mo yung sitwasyon eh. Ikaw itong wala sa katwiran, wala sa ayos. Sinisiraan mong Iglesia ni Cristo, sinisiraan mong pamamahala. Ang dami-daming nagpapatunay sa iyo na isa kang sinungaling na vlogger, bayaran, mayroong sakit, kaya laging nakasuot ng mahabang manggas, may takip sa mukha. Sabi nga ni Rondy TV mo may tama ka sa pag-iisip eh. Kaya tago ka ng tago. Hindi ka makalabas sa iyong lungga. Pinagmamayabang mo na marami kang viewers, marami kang followers na nagsasabi sa iyo na ituloy mo yung ginagawa mo. Hindi mo alam na inuuto ka lang nila dahil sa iyong kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano natatanggap ng ibang mga followers nito yung ganyang mga style ng taong yan. Sabi nga ni Rondy TV mo, ito, pakinggan natin. Sa Espanyol, ikaw yung nakakasagot niyan kung bakit nagkukunwari kang papatayin ka ng Iglesia ni Cristo. Natatakot ka lang talaga. Nagtatago ka dahil ka wanted ka sa ating batas. At marami kang kaso. Ito, isang kaso na rin ito eh. Yung pagbibintang, pinagbibintangan niya na pumatay kay Kaper Silapit, si dating Pangulong Duterte, si kay Eduardo Manalo. Tapos pag may namatay, ang pagbibintangan niya, Iglesia ni Cristo. Tama ba? Tama ba yung pag-iisip na yan? Yung gamunggong mong utak at yung gatuldok mong mata, gamitin mo yan, idilat mo yung gatuldok mong mata mo para matuto ka pa yun. Itong si Epipanyo Labrador ay talagang napaka sinungaling nito. Gumagawa talaga ito ng peaking impormasyon. Gusto niyang ipaparating sa ating mga kababayan na talagang napakasama ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa kabila ng paninira mo sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nagtatagumpay sa lahat ng mga gawain. Kung hindi ka uubra, hindi mo mapipigilan. Hanga nga si Rondy TV sa Iglesia ni Cristo. To, panoorin mo. So hindi niya ba alam na napakaraming natutulungan ng reliyon na ito, lalong-lalo na pagdating sa mga sakuna. Andyan sila, tumutulong itong mga kababayan, itong reliyon na ito. Ulitin ko hindi ako kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ako isang Katoliko mga kababayan. Pero nakikita ko kasi na itong si Epipanyo Labrador ay talagang napakasamang tao nito. Kung ano-ano na lang yung mga ibinibintang. Basta yung mga kalyado ni dating Pangulong Duterte ay gagawa talaga siya ng paraan para magmukhang mga masasama itong mga tao na ito. Isa na dito, itong Iglesia ni Cristo, KOGC, sila Congressman Rodante Marcolita, at kung sino-sino pa mga kababayan. Pati nga. Anong masasabi mo sa mga pinagsasabi ni Rondy TV mo sa iyo na pawang katotohanan? Wala kang mapupuntahan. Maraming bumabatikos sa iyo. Maraming nagpapatunay na ubod ka ng sinungaling, ubod ka ng yabang. Dami. Hindi may isa-isa. Napakarami. Pero binabaliktad mo ang sitwasyon na ikaw ang tama. Dito na lamang po. Maraming salamat.